Evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is oh wait lang. Ay, pabalik pala tayo. Mali, baliktad. Dali lang po. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is November 23, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Mariano Elementary School, sa may Mariano Street, Bagbaguhin na Valenzuela po yan. At dadalhin po natin sa My Better Shops, guys. Better Shop sa may Pilot Drive, Commonwealth Manggahan, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sa sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Good luck. Ito.
For John Rick? Hindi mo karahiro. Pagkakabot nila daw kasabot. Sige po, bye-bye po, mama. Bye po, John Rick. For John Rick, ano po? So, pagdating mo sa simbahan, ano ang makukuha mo? Nakasunod yung gusto mo eh. Kung kaya nga yung spiritual disposition natin, sa bawat pagpunta natin sa simbahan, masusunod. So, dapat sa bahay pa lang, nandoon na yung pag-asa natin sa pakikipagtagpo natin sa Kanya. Yung para makikipag-base sa Kanya. Oo, pero di ba pag makikipag-base ka, kailangan masaya ka. Kailangan mong mag-prepare. O, lahat-lahat. So, titignan mo muna ang iyong sarili, and so on and so forth. So, sa pakikipagtagpo natin sa Panginoon, hindi lang napalakot. Kailangan maalis. Maayos ka yung handa ba ako na tanggapin siya? Kasi the Lord is knocking or at the door of our heart na napapasukin natin siya, i-welcome natin siya. Eh kung sa pakikinig mo ng salita ng Diyos sa misa, o mainit ang ulo mo, nandun pa yung ang dami mong iniisip, o ang dami mga bagay-bagay na iniwanan sa bahay niyo bago ka pumunta sa simbahan, tapos buong misa yun ang iniisip mo, parang walang nangyari. Parang nag-isip baka pero nakakibangon ka, Oo. nalabog ka. Diba? Kasi ito pa, di kunyari, bumaan ang kalooban sa loob ng simbahan. Oo. Oo, eto na ngayon, uuwi na. Balik ko sa dati, mainit na naman ang ulo. Oo. Sasabihin mo pa sa pamilya mo, ay naku, kaya nga, ayoko na, kaya nga mas gusto ko sa simbahan. Dahil pang problema na naman, balik na. So, nasaan naman tayo, hindi mo sa simbahan. Wala, no? Balikan na dahil. Oo. Kasi doon papasok yung kailangan tayo mag-usapan. Ngayon lahat ng burden. Yes. Wala. Nalilisa na umigasan tayo. Alam mo, Ate, may isa pang magandang part ng misa, no? Na ipaalala natin sa mga taga-subaybay natin ngayong gabi at sa sumusubaybay ng ating programa. Isang magandang part ng misa, yung last part, go! Yung sinasabi ng paring na go! Because when the priest sends us, our mission begins. Kung ano yung napulot natin, nakuha natin doon. Mag-inlex tayo? Yun yung i-apply Inlex. natin sa ating buhay araw-araw. Oo. Inlex. Hindi yung pagtalikod. Parang nakalimutan Ha? ka na, balik ka na naman. Ano ka na naman? Galit ka na naman sa asawa mo. Facebook ka na Hindi na. naman. Oo, diba? Tapos sakay mo pa rin ng tricycle. Dito tayo sa service road. Diba? Mainit na uwi mo. Na wala ka. Nakalimutan mo na nga na. Doon kasi nire-recommenda Kasi niya. sabihin natin isang oras lang. Puno-puno yan ng laman. Yan. Kung nanamdamin ko. 200 pero talagang re-recommend niya na yan. Wala, Wala, oo. boring. Hindi walang lugar mo pag pinanigyan mo talaga Oo. yung sa... Sa kahit anumang religious function na religious service na pinupuntahan natin, hindi ko man nag-Catholic o Kristiyano, ano man, pagpunta mo sa iyong community, okay, o sa simbahan o anumang lugar kung saan ka nagdarasal, lagi mong hanap-napin at lagi mong iisipin na ang oras na yun ay pakikipagtagpo. It's an encounter. Not just an encounter with an ideology or idea ng Diyos, kundi isang Diyos na mayroon siyang personal na relasyon. Oo, kailangan nating alalahan. At pagkatapos natin, di ba, may natutunan tayo, Father, Oo. kailangan gawin mo, Sa buhay. sa buhay mo, sa sarili mo. Oo. Isang paraan para hindi natin, kumbaga, sa buhay natin na maayos, alalahanin natin that the Holy Spirit is in us. Yun. Diba? Kasi ang Holy Spirit, siya yung magbibigay sa atin ng grasya na kakailanganin natin. Para makaya natin. O, sa buhay natin Oo. yung turo na napulot natin doon sa ating pakikinig. Kasi kung wala naman po talaga yung Holy Spirit, hindi natin, kanyari, sabihin mo, hindi, magbabago na ako. Oo. Salita ng bibig yun. Oo. Pero in reality, hindi mo yung magagawa unless hindi ka ng tulong sa Holy Yung grasya ng Panginoon. Oo, sasabihin mo sa kanya, tulungan mo ko kasi hindi ko ito kaya, Panginoon, hindi ko kaya magbago, mag-isa, Oo. hindi ko magagawa, kailangan tulungan Hindi mo naman ako. talaga natin kaya kung wala yung grasya ng Diyos. Opo, opo. Tapos hindi rin natin
magagawa ang mga bagay-bagay na yan, ang pagbabago, yung conversion, repentance, Yes. change na pinag-uusapan natin, lalo na ngayong panahon ng Adviento, pabalik-balik yan, kung tayo mismo ay hindi natin dinisiplina yung ating mga sarili. Kung ang pagbabago ay hindi magmumula sa ating mga sarili mismo. Sinasabi ko matagal na, no? Magbabago na ako, tatanggalin ko na yung bisyo ko. Eh, magdi-January 1 na naman. yung pagiging magastos ko, ipaprioritize ko na yung mga bagay-bagay na talagang mahalaga sa buhay ko, na makakatulong para lumago yung aking spiritual na buhay, yung aking iba-ibang aspeto ng buhay ko. Pero kung hindi mo yan talaga sisimulan at hindi ka kumbinsido, hindi mo gagawin. Intentional yan. Intentional, oh, tama. So kung hindi mo talaga siya gagawin, wala talagang mangyayari. Wala. Dahil ang grasya ng Diyos ay lagi nandyan. The more tayong nag-effort, the more na ang grasya ng Diyos dumadaloy. Pero kung wala tayong gagawin, nandiyan lang yung grasya. Sayang. Tama. Hindi ako sa lalapit sa'yo. Oo. Oo, kailangan, andyan siya. Naghihintay siya na kunin mo. Pero para sabihin natin yung grasya lalakad papunta sa'yo, hindi mangyayari yun. Kailangan mo na mag-desisyon ka sa sarili mo na maging karapat dapat dun sa grasya ng Diyos na yun ang tutulong sa'yo. Yun din yung mensahe ng ating kapiyasan ngayong araw na ito. Yung pagpapasakop natin kay Kristo. Dahan-dahan tayong mag-submit ng ating sarili. Lord, magbabago po ako. Lord, inaalay ko po sa'yo itong pagbabago na gagawin ko sa buhay ko. Alam mo na nakikita mo yung effort ko. Tulungan mo po ako. And the Lord Himself will grant us the graces na kailangan natin sa atin. Hindi tayo bibiguin kailanman. Lalo na talagang pag nakita niya na talaga O nag-effort. nagbabalik ko na ang anak. Pagpasakop tayo, Pero pinakalimutan tayo bago tayo mag-station ID, Father. Ano nga yun? Yung tanong, yung tanong natin ngayong gabi. O, ano? Dahil natin sa Ituloy natin na paano natin may papakita sa ating pang-araw-araw na buhay na tayo ay pinag-aarian ni Jesus? ayan. So, padala po inyo sagot sa 0919-278-3000. Ulitin ko lang, Father, ha? Oo. Paano natin maipapakita sa ating pang-araw-araw na buhay na tayo ay pinaghaharian ni Jesus o ng Diyos? Diba? Okay, so with that, magpapakilala lamang kami po ng Nisila. Hanggang lamang kayo. Saglit na saglit lamang po. God bless you. God bless you. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Isleta at DZMM Teleradyo ulat sa balita na sa bagong service sa sabi ng ABC. Kapitala ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Basta AM, CMM. Yola Pascual po, sa upuan hika, may Flemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginawang kailangan agad, may Flemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagindi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginawa pa. Flemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Flemex. Easy. Bidagdag well sa generic name of Flemex 40. If symptoms persist, consult your doctor at galang plema. Sige lang po. Maluwag ang pagkita sa Flemex 40. Basta lagundi, Flemex. Ang Flemex 40 lagundi capsule ay magbibigay sa fountain, sika o drugstore na malapit sa inyo. Dahil di sila po ang CMM Radio Patrol sa Isleta, ang mga napupunang AM radio station sa Amerika Manila ayon sa Quarter 3 Qatar Media Radio Study. Ang DCMM Radio Patrol sa Isleta at DCMM Radio Radio ang patuloy na mapagkakatiwalaan at mapagkatiwalaan maghahatid ng mapapalita at servisyo konfirmado at surat. Para dapat bayan natin ng identity natin. Kaya ang mahalaga ang tanong
larawan ng nakatapat sa iyo, kapatid. Ibabalik ko po ang pag-usap natin sa puntong every human being is right to a system or staff or body they are made in the image and likeness of God. Each one of us must be a sign of God's lordship and kingdom. Sa ganitong context natin dapat makita ang lugar at kabuluhan ng kagilang ng simbahan ng Kristo natin. Hindi na ang pag-aaral sa piling ng kasimbahan ng pinagdiriwang natin. Christ's teaching must be made manifest in our life. The way we live our life. Stewardship. Way of life is the practical way of manifesting God's kingship and lordship in our life. Stewardship. Something we have to have logical. The King and Lord of every aspect of our life. And let's Christ the King guide the way we spend our time. Ilang oras ilalaan natin sa bawat bagay na mahalaga sa atin. Ito ang dapat natin mas pagkunan ng panahon. Ano ang gagawin natin kapag meron tayong libreng oras? Let Christ the King guide the way we manage our talent. Paano natin ito pagyayamanin at saan natin ito gagamitin? Sino-sino ang hayaan natin makinabang sa mga ito? Paano natin ito dapat binabahagi para sa kapag-kinabangan ng iba? Let Christ the King guide the way we speak our precious. Paano tayo kumikita, nag-iiwan at umagas ng sundalo? Magkano huhunin natin sa mga bagay na gusto natin? Paano tayo nagbabahagi at magkano ang ibinabahagi natin? Ilang beses na itong sinasabi ko noon, isipin. Stewardship requires that we give to God what is right and not what is left. Mother Teresa once said, if you give what you do not need, ingay, lakas at kamatayan. Mga kapatid, ang ating bansa ay dumaraan sa matinding krisis ng korupsyon at kahirapan. Ang pag-asa ng bansa natin ay nasa mga taong pinagkakarian ni Kristo, sa mga pusong mabubuti, sa mga may masusunod na looban at mga taong iniisip ang kapakanan ng kapwa. At ito yung ating mga kababayan na lumalangit ng patas sa buhay. Ang taong pinakaharian ng Kristo ay mga taong walang bakas ng kasakiman, ng pagluloko at kasinungalingan sa kanyang pagkilos, sa kanyang salita at ugnayan sa kapwa. Mga kapatid, kay Jesus, hari ng sanlibutan, masusukuhan natin ang kapayapaan, tagumpay at kaganapan ng buhay. Viva Jesucristo! Amen. God bless you. God bless you. Yun, ang ganda ng gospel ng Father. Bakit pinagahalian ng Panginoon ay walang bahid na kapasipan. Oo, ng panulong po. Malingan. Pinagaharian ng Diyos ay ang dalan niya ay kapulutan. O ikaw sa sarili mo, alam mo na, meron kang nilulong sa tao na pinagtitipalingan, talaga magpaingat sa'yo, kaya ang grasya ng Diyos. Kasi kahit anong panalangin mo, magtatang, bakit wala? Ito na. Ikaw mismo yung nagpa-block. Yes. Maharap sa grasya. Ito na. Ayan na, nandito na po ang ating bisita. Nasa Zoom na siya. So, Father, ikaw Oo, yung ating pong guest ngayong gabi ay member of Commission on Worship in the Diocese of Sorsogon, naghatilo sa theology at IT at Bible sa Tagaytay. So, nag-aaral pa. Ibang mga subject. Magiging natin po si Father nag-study sa Elizabeth. Iwan natin sa ating programa sa GPU si Father Robert John Dioson. Father, good evening at welcome sa GPU.
Father. Good evening naman po. Salamat sa pag-invite. Nakapagtugod ka po, Father? Nasa Camarines Court. Sa seminary. Tapos pag ayaw mo mag-load, tayo po. Pasensya na po, natagalan tayo pumasok sa room, no? Opo. Okay lang si Pag. Tayo ka na lang. So, Father, kasi di ba kayo po ay nagkaan bilang miyembro ng Commission on Justice ng Diocese? Ano po ang particular na nagawa po bilang miyembro? Nabanggit ng aking kasabi na kasi nung nasa theology ba kasi hindi ko paborito po ang liturgy. Nasa Bible ako. Kasi sa liturgy, sa mga hindi, ako gusto naman ang magbibigay kahit pinipare ko na lahat, ang isa pa rin ang magbibigay sa kanyang liturgy kasi siya ang head ng liturgy lalo. So, inapoint ako ni Bishop Alan at sabi ko kay Bishop, wala akong kaalam-alam ng liturgy, bakit ako in-appoint? Kaya sabi niya, mag-aral ka sa balay sa Paul the Sixth Religious Institute yung tinayo ni Brother Andy Carchopongpo. At doon na nag-start. So parang pagbabalik sa napag-aralan ko sa theology at pag-appreciate ng liturgy at sabi ko, maganda naman pala ang liturgy. At marami akong natutunan na nagbago rin ang buhay ko sa pagtatrabaho sa liturgy. So salamat sa aking bishop dahil walang kaalam-alam sa liturgy, in-appoint niya ako, pero ito, marami akong natutunan sa liturgy. Actually, ang liturgy ay pagbabalik, pag-appreciate tunay na panalangin at pagkilala kay Jesus na mabuhay ng simbahan. Yun ang parang magbubuod ng aking pagkakaunawa at pagtatrabaho sa Commission on Worship. Alam mo, ay tama yung sinabi niya, yung bisan sa buhay pare, yung ayaw na ayaw natin trabaho, yun ang binibigay. Alam mo, hindi ko gusto maging coordinator. Okay. Ayaw ko magtulong sa seminaryo. Kaya nga kung gusto mo mag-mission. Pero ang inaayawan ng trabaho, yun ang binigay sa Alam mo akin. kung bakit? Kasi Father, sinusulo sa inyo ang obedience. Ay, Father, Actually, life in general, gano'n. Kaya ang sinasabi namin, pag-aaral namin siya, pag nag-aaral kami, nari ako masko. Ako yung fellowship, pero lang matematika. Hindi naman ito kailangan. Kasi, yun ang buhay, Father, di ba? Nakabuhan ng buhay. Parang ang halos 19% yan ayaw mo. Oo. Yung 10% lang ang gusto mo, pero kailangan mo tapusin yung 90%. Yung obedience and resilience. Ang panunod ng hindi pa namin pinagsilayan dito, yung dakilang kapistahan ni Cristo, Hari ng Sanlibutan, tulungan natin yung ating mga tagapagpiliin gabi na mas papalalim pa yung kanilang pagpilay, no? So, ano ang kahalagahan ng pagsiwag ng dakilang kapistahan ni Cristo, Hari ng Sanlibutan, sa ating pananampalataya at bakit ito pinagdiriwang sa pinaka-huling linggo ng karaniwang panahon sa taong ito? Bakit nga ba ito? So, ang sagot ko ay magagaling sa liturgy. Recently lang naman itong nailagay na Jesus Christ, King of the Universe. Kasi kung pupunta tayo sa Trinity Mass, ay yung parang ginawa ito pag-shift natin sa Vatican II. So, tayo ay, kung nag-shift tayo ng Vatican II, meron tayong mga season, in-arrange sila. Kasi ang Tridentine Mass ay more of nakafocus sa Paschal Mystery at in-extend yan sa buong taon. At nakabatay tayo sa Resurrection, sa Pentecost, tapos yung mga tinatawag doon ng mga burial days, mga linggo na pagkatapos ng Pentecost, at wala ito mga Advent, mga Christmas. Ito ay pagsasaayos ng Vatican II na napakalaking biyaya at the same time pag-unawa sa buhay liturhiko ng simbahan. So parang sinasabi ng simbahan sa kanyang kalendar o pwede rin kalendaryo ng buhay natin na lahat naman tayo ay dadaan sa kamatayan, wala naman exempted. Pero sinasabi sa atin sa pagdiriwang ng Kristong Hari na in the end of our life, in the end of lahat ng umiiral ay uuwi at uuwi sa paghahari ni Jesus. At yan ang napakagandang
kumbaga sabihin natin, liturgically, biblically, at the same time, theologically, and pagdating sa pananampalataya natin, na sino ba ang mananalo? Sino ba ang who will be the one na mag-take charge, mag-take over sa ating buhay, at kanina natin isusurrender ang buhay natin sa katapusan ng ating buhay. Walang iba kundi si Jesus, na siya naman ang hari ng pandaigdigan o ng kasi universe ang pasensya na kasi may mga nuances sa mga translation at words na gagamitin natin. Kasi universe, alam ko sa Gen Z iba ang meaning ng universe, mga digital sila. So ako, naintindihan ko sa universe, palagi kong nakaisip yung sila Captain Marvel, na may mga sila universe din. So tayo ay nagsasalita universe sa larangan ng mga nakikita at hindi nakikita sa pananampalataya. Ang material world yan yung visible world. Yung invisible world naman ay yan yung langit, mga anghel. At pag sinabi natin universe, tinutukoy natin yung nilikha ng Diyos na nakikita at hindi nakikita, na nandyan yan sa ating pananampalataya. Kaya, kumbaga, matututunan natin si Jesus ay hari ng parehong mundo ng mga nakikita dito sa lupa at hindi nakikita doon sa langit. At may salita nga sa Biblia, sa letter to the Philippians, nandoon that Jesus Christ is Lord. So ibig sabihin si Jesus ang maghahari sa lahat ng mga na ito, parang nilikha ng Diyos. Natuwa ako doon sa inyo. Oo. Parang sinasabi ni Sir, meron tayong kanya-kanyang pero sa lahat ng yan, so Father, ito naman po, paano po natin may papakita sa ating pang-araw-araw na buhay na tayo ay pinag-aasihan ng inyong napakaganda ng mga readings natin ngayon, lalo na yung kita natin sa second reading. Sabi ni Saint Paul na Jesus is the image of His invisible God. So ibig sabihin, noon pa man, sa mga kailangan ng mga soulless na nandun na hindi makita-kita. Dumating tayo sa New Testament, si Jesus, sa anak ng Diyos, ang salita na naging tao, ay nagkaroon ng larawan. Makita natin ang Diyos kay Jesus. Kaya ngayon, magtatanong tayo, anong klaseng Diyos ang pinapakita ni Jesus? At sa Gospel, kumbaga makikita ninyo sa Gospel today, ay Jesus ay nakapako sa cross. Parang ang dating ito sa akin ay hindi tayo lahat magiging mayaman. Hindi tayo lahat magiging mahirap. Kumbaga, there is a time and a way na may mahirap, may mayaman. Pero ano ang ma-unite mo ang mga iba-ibang uri ng tao, magmayaman man o mas mahirap, yun ay lahat kita ay dadaan sa paghihirap, dadaan sa suffering. Kaya nga si Jesus sa cross, parang sa sinasabi niya, ako hari ninyo, pero paano ko ba kayo matasamahan? Hindi ko kayo matasamahan kapag sa kayamanan kasi maiiwan ang mga mahihirap. Kung doon naman ako sa mahirap, maiiwanan naman ang mga mayaman, or what so on and so on and so forth na mga related sa mga reality na yan. Pero ang sinasabi ni Jesus, lahat tayo ay magsasuffer. Lahat ng tao ay nagsasuffer. At doon ko kayo sasamahan. Magmayaman naman o magmahirap. Kumbaga, common ground yan. Kaya si Jesus na hari natin, sinasamahan niya tayo, pantay-pantay, lahat tayo. At parang sinasabi rin ni Jesus, kung dumaan man kayo sa paghihirap, andun na ako. Nakita niyo ako nakapako sa cross, ang corona ko, tinig, ang kamay ko, instead na gold and texture, mga pako, kumbaga, nakikiis na ni Jesus sa atin. Yun ang napakagandang, ang hari ay hindi malayo sa atin, ang hari ay hindi nagsiseparate sa kanyang sarili, sa damit, sa etc. Kundi ang hari natin ay kasama natin dahil now and then may paghihirap sa buhay ng tao. Mayaman naman pero yung suffering, present pa rin. Kahit pa sabihin na meron ka na lahat ng material na bagay sa buhay mo.
pa rin pastoring nakakaharapin sa buhay mo. So, Father Rodel, lang po ano lang kami mag-commercial doctor po kami. Then kailangan po sa ha? Opo. So, 8:20 yan lamang po kayo, hindi pa po tapos ha? God bless you! Ang pagiging babaw sa lahat. Kinaunalan dyan sa pinag-ibig sa salita kuha bilang hari nila sa Saan buhay. itong bahay? Panalig Tapos wala kang ng dalawa ni Brother Ed, pabalik tapos ang ilang pangalaala. Ang oras na natin ngayon ay 20 minutes after 8 in the evening. ICS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Harpic. Ang balitang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Harpic, number 1. Charo Santos po, lahat tayo gustong makamura. Pero gusto ba natin mapudol? Dapat, di lang basta makamura. Dapat, brightness, dekalidad, at abot kaya. Laging isa mo, may brightness pa dito. Symptoms resistance sa doctor na pag pumipili ng gamot, dapat yung abot kaya, pero may kalidad, brightness, next sa quality, next sa affordability. Si Mommy at Washing Machine, Philips sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Waki! Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa magja, chocolate, putik, di ba? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang mapapit, manikit, at malupit na dumi sa mancha. Easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon. All you need is Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Every minute, natin sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat Bulukan. Marami nga sa inyo dyan sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako. Kung ninyo, napakataas na ng statistik na nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8 hanggang 10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat ng mga komplikasyon. Sa puso, sa kidney, sa gut, sa stroke, at marami pang iba. And diabetic pa na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan. Pasko na. Diet, lifestyle, it's part Ano of talaga your sabi ni treatment Mama? process. Rabbit? At siyempre, isa niyo po Sabi ko, ang may original, ang natural na MX3 500 milligrams capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta, at gamma mangustin. Help lower your blood sugar naturally. I-try niyo po. Available naman ito sa merkado. Ang alpha, beta, at Diba gamma malapit na mangustin. magpasok? O, hinay-hinay sa cheat day ha. Muli, this is Dr. Evan Yes. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy minutes. Sabi sa inyo ng MX3. Nagbabalik ang ating kasama. Kapanalig, Mother Mo at Father Ed. Sa ating programa, Kapanalig. Kami nagbabalik, Brother Ed, sa ating Ebanghelyo, mga kapanalig, ngayong linggo, matutunghayan natin ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng Diyos. Sa pag-aalay ng sarili sa krus, nag-ari sa Jesus sa sanlibutan, hindi sa pamamagitan ng dakas at pagsin, hindi sa kanyang wagas na pag-ibig na nalain ang kasalanan at kamatayan. Naparito sa Jesus, hindi upang sakutin, husgahan at parusahan ang sangkatauhan. Naparito siya upang iligtas ang lahat at ipaninilang sa piling ng Diyos Ama. Puro ng piling ang nakaputol sa kanyang ulo. Namumot siya at sa langit at
pagmamahal. May kakayahang magsakripisyo, magparaya, magpinaway, at magpapaya. Sa kabila ng pagiging anak ng Diyos at Mesiyas, hinahat niya ang daan ng kababaan loob at kapayapaan. Tulad ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi ni Jesus, ating iba na langit, Jesus, lalahanin mo ko kapag nagkahari ka na, at huwag marinig natin ang kanyang tugon. Sabi ko sa inyo, ipasnamin kita ngayon sa kanyang tugon. Hari nawa ating Panginoon sa ating. Gawain, tayo pa sa panalangin ng bayan. Panalangin ng bayan. Ama, sa pamamagitan ng Misteryo Pascual, ating Panginoong Kristo, Hari ng Sanlibutan, nagahari ang pag-ibig at kapayapaan sa ating buhay at higit at dayan. Tulungan ka kaming magkakasakot sa pagmamahal, sa mapagmahal na pag-ahari ng iyong anak, ang dalangin tayo, Ama, maghari ka nawa ng tutusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, pag-alawin mo kaming iyong simbahan para sa tapat na pagsasabuhay ng aming tungkulin bilang panig, hari at propeta, upang tumalo ng iyong biyaya ng walang hagdan at ang iyong pagkahari ay matapasabaw at tas pagtipunan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng tutusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, alagaan mo ang aming panalipot bayan, kilalanin ka nawa bilang hari ng kanilang tapat na pagpapagtad ng mga batas. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng At saka, malalaman din natin, huwag ka na tayo sa simbahan magpalagpuya na ini o group ay react tayo. Minsan, doon din natin nalalaman na hindi nauunawaan, hindi ng iba. Kaya yung patience of saying to them in a simple form, ang pananampalatayang Katoliko, yun ang parang yun ang kumbaga pagtatrabahuan natin. And in the end, the best picture of our life, of our faith, to others than pagsasabuhay ng turo ni Jesus. Dapat mapagmahal rin ang Kristiyano, maunawain, mapagpatawad, at pagpagaling sabi ni Jesus, paano nila makikilala ang mga alagad sa kanilang pagmamahalan, sa kanilang pag-uunawaan, sa kanilang pagpapatawaran, at pagbabagong buhay mula sa masama, hindi ng tao, at hindi na ating pagtalikod sa likuran ng mga masama, dahil tayo nakasunod kay Jesus. Father, kasi pupupukisok talaga sinabi ko ang dami ng pagpupukisok. Kaya nakulang na po tayo sa oras. Pero maraming salamat, Father. Thank you, Jesus. Bigyan ko rin kasi nagsagaan ng mga bayan. Thank you so much po. All power to you. Pero kailangan marunong tayo mag-concern yung ating nababasa o mapapagod. Huwag tayong react ng react. Mag-research din tayo para masapalalim ang ating pag-intindi at kaalaman. Tama. Kasi yun ang problema ng marami sa atin. Nagre-react tayo. Kasi, ayaan mo, alamin mo yung tama. Diba? Para maiiwasan din ang pagsalita ng ating hati. Diba? Okay, so ito po yung inyong mga messages pala, mga bibigyan lang. Oo, sabi ay, ito na damihan, kumpleto ang week, pag-ibig ng simba, at makapag-kinig ng gospel, sisimata ng investigasyon, na pagsalamat sa mapagad, na sa kabutihan niya sa ating lahat. God be the glory. Paulina, kung sabi niya siya daw, pinaghahanap siya sa sila. Ito naman si Agnes Recca, bumabagi lang sa atin. Bibigyan sa'yo. Ay, dapat yun na. Dapat daw talaga, pag nagsimba ka na maayos ka kasi harap sa Panginoon. Pag pumunta ka sa doon, nakaporma ka maayos ka. Sabi naman Rio Takashi, Kabalon Raha. Magandang gabi, Father Eric, at Ivy, Salon po, kay Darwin Dinesh,
Cecilio Cabalan, Lirio Cecilio Cabalan, Jonathan Cash Cabalan, O'Hara, Karin Cecilio Cabalan, sa Barangay Carmon, Marabon City. Tumitig po sa Chinatlan. Inumbento Ignacio ng pababa ng balita kay Ideas Justin Gutierrez at Bianca Samat kasi kaarawan daw kahapon. Ayan, meron daw sa ayan lalo yung infection kasi mabigat yung traffic sa EDSEC. Ayan, dahil daw sa isang concert. So anyway, salamat po yung kapamilya, di ba? At dito po tayo nagtatapos dito sa isa na namang episode ng God Bless You. At tulad po ng dati, sinasabi ko kung tayo po ng agam-agam. At kasama na sa United Let's Go and Let's Dance. Ito po si ating IPS Pareha. Salamat po. Ito po si Father Eric Nakasulo, nagpapasalamat po sa pagsubaybay ngayong gabi na lagi nagsasabi na you're a blessing, always be a blessing to others. God bless you. God bless you. God bless you. Tamang oras po kasamaan. Okay, Bob. Play. Mga musyang sinig ng nakaraan. Nakapagpapag siya. Dito, papakitigan sa K-pop playlist. Ating pa rin pong kasama ang ating expert on air, si Doc Algie Bacla, ang ating pong doctor ng alternative medicine. Doc Algie, isang malusog na gabi sa'yo. Kumusta ka na? Isang malusog na gabi rin, ano, at sa lahat ng ating mga taga-panood, taga-pakinig, okay lang naman tayo, no? At ngayon, isa na namang healthy talakayan ang ating pong gagawin. Yes. Para po sa mga katanungan mga kaibigan, meron na po tungkol sa Samsung Plus Gold. Di ba ba ang mga produkto po ng Yes to Health? Abay, mag-text naman po sa ating DZRH text line 0919-282-6485 0919-282-6485 o kaya kayo po'y malayang-malaya kay mag-comment sa ating pong live streaming sa DZRH News Facebook page. Ayan, at syempre, sa mga nanonood ho ng Facebook natin na streaming, ano, tanda
simulan po natin yung mechanics. Pakishare lang po yung ating live streaming, The Secret of Health, at i-comment yung good experiences nyo sa mga product ng ES12. Kasama ko ang hashtag The Secret of Health. At mamaya sa ating closing na program natin, i-announce natin yung dalawang maswerteng mapipili para manalo ko na ating kung Santon Gold Coffee gift pack. Yan. Parang content na sa natin sa pinakalagandang testimony nila, no? Tungkol sa Santon Gold Gold, at syempre naman sa ating Santon Gold Coffee Mix, ano ba? At ngayon, atin na pag-usapan itong ating controversial na paksa natin ngayong gabi ito. Makinig tayo, ha? Ako, dahil ito matasapot. Ano po? Ito'y tungkol po sa cholesterol. Oo. Una-una, kabati, ano nga ba itong cholesterol na kilala bilang tawag na collateral? At ano ang papel nito sa ating katawan? Ayan yung cholesterol, actually, commonly, wala ko ang cholesterol is branded as parang kontrabida na magusugan. At ngayon, kaya sinasabi natin medyo controversial siya, no? Kasi maraming mga pag-aaral na bago na nagpapakita na may ibang anong cholesterol eh. May iba siyang anggulo na hindi nakikita noong unang panahon pa, no? Pero lilinawin ko lang kasi minsan napaghahalo ng mga tao yung fat and cholesterol. Pag pinag-usapan yung fat, ang nai-associate nila doon lagi cholesterol. Tapos yung pag-cholesterol naman, they think the same thing as fat. So magkaiba siya, no? Yung fat, yun yung mga macronutrients mo mula sa pagkain natin. Commonly, ito yung papahagi na ating diet. Yun yung mga taba. While cholesterol naman, usually, ito yung pinoproduce na ating katawan. Ibig sabihin sa body is producing our own cholesterol. Ito yung parang wax substance inside the body na ginagawa ng liver natin. At bawat bahagi ng cells ng katawan natin ay mayroong cholesterol throughout our body. At ang cholesterol mahalaga sa napakaraming bagay. Una-una sa lahat, ang cholesterol ginagamit ng katawan yan para ma-maintain yung stability ng mga cells natin. Alam naman natin kung ano ibig sabihin ng cells, which compose our body, including yung hormone production, balance ng iba't ibang hormone ng katawan natin. Kailangan ng cholesterol. Even yung digestion ng taba, kailangan ng cholesterol kasi yung bile na ginagamit para matunaw ang fats is composed of cholesterol also. Yan yung isa sa ingredients, ano? At the body cannot survive without enough cholesterol. Yung ating brain, kumbaga pinaka-largest part of the body na gumagamit ng cholesterol sa ating katawan. Important yan sa ating mga nerve. Kasi yung tinatawag nilang myelin sheath ng ating mga nerve na parang insulator. Kapag sa wire, kailangan ng cholesterol for repair and development. So napakarami, ano? Even yung vitamin D, para magawa mo yung vitamin D, kailangan for muscle and bone development and immune system function, kailangan mo rin ng cholesterol. So sa madaling salita, ang cholesterol ay napaka-importante sa ating health. Yes. So hindi ito laging nasabi kalaban ng katawan. Pero may pagkakataon na kontrabida ito, Dr. May mga instances, pero maraming mekanismo yan na alam ng mga doktor kung paano nagiging hindi na okay ang cholesterol kapag ito ay hindi na balanse. Sa totoo lang, ang cholesterol is very essential unless hindi siya balanse, makakasama sa ating kalusugan. So, ganun lang yun. Yes. Dok, lahat ba ng cholesterol ay kailangan bang iwasan? Actually, ito yung nakikita parang hindi alam na ang dietary cholesterol, ibig sabihin yung cholesterol na galing sa ating kinakain. In fact, ang cholesterol, yung mga halaman, walang cholesterol yan. So, all plant-based foods don't have cholesterol. Tingnan
may cholesterol, the body still can make cholesterol. Pero para maintindihan nyo ng simple, anong klase kasi ng cholesterol? Una, yung HDL, high density lipoprotein cholesterol, ang tinatawag. Tawag nila ng good cholesterol, ano? So, ang trabaho ng good cholesterol, basic lang, balansehin yung excessive bad cholesterol in the body. For example, may masyadong mataas yung bad cholesterol mo, LDL. So, yung HDL, pag sapat siya ang kukuha ng bad cholesterol at ibabalik niya sa atay for reprocessing. Parang gano'n. Parang pulis yan. Parang i-convert, Yes. Yes, that's why good cholesterol is very good. Dapat balance. Yung bad cholesterol naman, actually, kailangan doon ng katawan for repair. Diba? Or anything na kailangan ng katawan ng cholesterol or hormone. Kaya lang, kapag ito'y nag-oxidize, for so many reasons, free radicals, acidity, so many things, mga inflammation, high sugar diet, pwede itong maging, magdikit-dikit sa ating mga arterial wall, na pwedeng maging dahilan nga ng pagbabara ng daloy ng dugo. So yun. Yung other thing pa yung tinatawag na VLDL, nakikita nyo sa blood test yun, yun yung tinatawag na very low density lipoprotein cholesterol. So itong mga to, may gano'n, mas matindi yun, kasi pag mataas yun, yun ang nagkadala ng triglyceride. Ang triglyceride pwedeng maging dahilan ng pagbabara ng daloy na ating dugo. So sa madaling salita, hindi lahat ng cholesterol ay masasabi nating panganib. In fact, ang mas panganib pa nga sa katawan natin kapag wala kang sapat na cholesterol. Pwedeng magkaroon ng hindi balance yung metabolism mo, maraming body process ang hindi magiging okay sa ating katawan. Alright, so Doc Adi, ito dinadahan-dahan ko itong mga tanong. Ano-anong pagkain, Doc, ang dapat daw na piliin para matiyak na ligtas ang cholesterol na ating patayin? Ayan, yung iba medyo nalilito, no? Kung yung cholesterol hindi delikado, anong pagkain ng pagkain? Alam nyo, take note, sabi ko kanina, na ang plant foods or yung plant meat, wala siyang cholesterol. Pero may mga plants na merong fats. Okay, ano pagkain ng fats sa cholesterol? Yeah, yung fats, once we eat fats, especially saturated fats, tapos mga trans fatty acids, yung mga fats na hindi healthy, it will trigger our liver to produce more cholesterol. Ganun yung kondisyon yun, yun yung relationship. So, ibig sabihin, may mga pagkain na piniproduce para yung liver natin hindi mag-overproduction ng cholesterol. So, magiging Dito na tayo. balance lang. Una, yung mga healthy fats, mga olive oil, yung yan, maganda yan. Instead of using other oil, yung coconut oil. So, sa considered as healthy fats na rin. Yung mga nuts, cheese, yung mga fatty fish, yung mga salmon, yan. Nahulog yata dyan. Medyo mahal, pero yung healthy fatty fish is considered as healthy fats, with omega 3 fatty acid. Yung mga paborito natin, yung mga chia, flaxseed, yan, yung mga sunflower seeds, are all foods that can help the body balance its cholesterol. Kasi hindi naman tayo magbabalanse. Yung katawan mismo natin ang magbabalanse. Kasi yun yung trabaho niya, no? So, ang basic na gano'n natin, i-reduce natin yung harmful fats. Hindi mga harmful fats, ito yung mga trans fats. Anything na hindi organic fat, o yung mga highly processed fats, hydrogenated fats, ay tinuturing nila na rich. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna po samantala tayo. Gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Source na ating, Paano po? na ating kinakain sa ating dieta.